In this video, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga sinasabi ng mga babae at kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi nila. Kapag sinabi ng babae na kailangan niya ng space, ginigauge niya kung ano yung magiging reaction mo. So, ang dapat mong gawin is maging matatag ka. Hindi ka dapat maging desperado. Kasi unang-unang ayon ng babae at turn off sa babae is yung desperado ka sa kanya. Nagmamakaawa ka, umiiyak ka, makulit ka. Yung gusto mong mangyari, lalong hindi mangyayari kapag ginawa mo yun. So, unang-una, huwag kang maging desperado. Hayaan mo siya. Kahit na mabigat sa loob mo, hayaan mo siya. Ibigay mo yung gusto niya. Kailangan niya ng space? Fine. Bigay mo sa kanya. Anong dapat mong gawin para ma-distract ka? Focus on yourself. Mag-focus ka sa personal growth mo. Focus ka sa career mo, sa pag-aaral mo. Mag-focus ka doon. Improve mo yung sarili mo. Mag-workout ka, kumain ka ng healthy, improve your skills tsaka yung knowledge mo. Magkaroon ka ng side hustle, magkaroon ka ng side income, dagdagan mo yung income mo. So mag-focus ka doon. Huwag kang maging desperado, huwag kang magmakaawa sa kanya. Ngayon, kapag sinabi naman ng babae na maging friends na lang tayo, ang ibig sabihin nun, nawala yung spark niya sa'yo, nawala yung kilig niya sa'yo. Kailangan mong ibalik yung kilig niya nung nanliligaw ka pa lang sa kanya. So, anong dapat mong gawin? Maging mysterious ka. Huwag kang laging nakabuntot sa kanya. Huwag mong spend yung buong araw mo, buong buhay mo na nakafocus ka sa kanya. Pag magkasama kayo, nakafocus ka sa kanya. Pag hindi kayo magkasama, lagi mo siyang tinetext, tinatawagan mo siya lagi. Mo-bore yun sa'yo. Again, this is core. Core to ng mga, ng mga lalaki. Ang focus mo is yung career mo, yung pag-aaral mo, yung skills mo, yung hobbies mo. Mag-focus ka doon. Kasi kapag nakafocus ka lagi sa babae, mabobore yun sa'yo. So boring ka, predictable ka, eto yung schedule mo, eto yung gagawin nyo kapag magkasama kayo, lagi kayong nasa Jollibee, lagi kayong nasa Mang Inasal, wala na kayo ibang ginagawa pa ulit-ulit na lang. Huwag ka maging boring, huwag ka maging predictable. Huwag mo mawawala yung panliligaw mo sa kanya. Lagi mong gagawin yun kahit na mag-girlfriend, boyfriend na kayo na. Kasi kapag nawala na yung spark, nawala na yung kilig, tas may ibang lalaking gumagawa sa kanya, nagpapakilig sa kanya nun, at nakita niyang mas may potential yung isang lalaki na yun, mas may future siya dun sa lalaki na yun, anong gagawin niya? Iiwan ka niya, di ba? So, para maiwasan mo yun, huwag ka maging boring, huwag ka maging predictable. Ituloy mo na yung paliligaw mo kahit na mag-asawa na kayo, kahit na 10 na ang anak nyo. Huwag ka maging complacent na dahil kayo na complacent ka na, wala nang pakialam sa kanya. Kapag may lalaki na nakita yung girlfriend mo na mas binibigyan siya ng attention, ng care, and mas nagpapasaya sa kanya, mas nagbibigay ng time sa kanya kaysa sa'yo, so talo ka na doon, di ba? Para maiwasan mo yon, huwag mong kakalimutan na ligawan lagi yung girlfriend mo. Surprise her, huwag ka maging predictable, huwag ka maging boring. Ngayon, kapag sinabi naman ng babae na ayaw ko muna ng anything na serious, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi pa siya convinced sa'yo na ikaw talaga yung gusto niya. So, parang nag-fish pa siya ng iba, baka mayroon pang mas hihigit sa'yo. Ang dapat mong gawin is i-up mo yung game mo. Mas galingan mo pa. Invest in yourself, invest in your future, invest in your career, invest in your studies. Kasi, hindi lang yun para sa'yo, para sa kanya din yun. Makikita niya, may future ba ako dito sa lalaki na to? Again, it will go back to sa mga kailangan ng babae. Kailangan nila ng protection. Mapoprotektan ba ako nitong lalaki na to? Mapoprotektan ba nito ang family ko? Magiging anak namin. Kapag weakling ka, kapag mahina ka, kapag sakitin ka, hindi niya makikita yun sa'yo, di ba? Maghahanap yun ng ibang lalaki. Sabi ko nga, so dapat paulit-ulit kong sinasabi, be physically fit. Dapat matuto ka mag-box or mag-taekwondo or mag-wrestling. Kung ano man yung skills na yun para maprotektahan mo yung sarili mo, tsaka maprotektahan mo yung girlfriend mo or asawa mo at magiging mga anak nyo. Yun ang hinahanap ng babae. Pangalawa, security. Kung ang sarili mo nga hindi mo maayos, paano pa maaalagaan yung asawa mo, yung girlfriend mo, o magiging mga anak nyo, di ba? Hindi niya yung makikita sa'yo, maghahanap pa yun ng iba. So, be physically fit, improve mo yung pag-aaral mo, focus ka sa pag-aaral mo, kung nag-aaral ka pa, focus mo ka sa career mo, para makita ng babae na may future sa sa'yo. So, kapag sinabi naman ng babae na masyado kang nice para sa akin, so, ayaw niya sa'yo kasi masyado kang nice. Kung isipin mo,
Ayaw mo ba nun? Eh, nice nga ako sa'yo. Ayaw mo ba ng nice na lalaki? Ang ibig sabihin nun, masyado kang mabait sa kanya. Masyado kang maingat sa kanya. Masyado kang... Actually, ayaw ng mga babae masyadong good boy. So, kaya may mga babae na gusto yung bad boy kasi nasa challenge sila. Hindi boring. Hindi predictable. Hindi laging nakafocus sa kanila yung lalaki. Ayaw ng babae ng ganun. Turn off yun sa babae. So, iwasan mo yun. Huwag kang lagi nakafocus sa kanya. Again, it will go back. Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag yung attention mo lagi nasa kanya. Kasi ang gusto ng babae, nasa-challenge sila. Gusto nila yung inaagaw nila yung attention mo. So, yun ang gusto ng babae. Kasi pagka ang attention mo lagi nasa kanila, alam nila na kahit wala silang gawin, tapos yung focus mo nasa kanila. So, wala nang challenge. Mabubore na sa yung babae. So, iwasan mo yun. Again, focus on yourself. Kung wala kang hobbies, maghanap ka ng hobby or skills na magkakaroon ka, na kikita ka. Kung pwede kang kumita, diba? Pwede kang magturo sa iba, no? Magpabayad ka per hour. Or gumawa ka ng YouTube video kung paano mo, kung ano ginagawa mo. Mag-vlog ka, magturo ka sa vlog. Do something productive. Yung hindi lang nakafocus yung buhay mo sa kanya. Eto, pag sinabi ng babae na hindi pa ako, kapag naniligaw ka, tapos sinabi sa'yo ng babae na hindi pa ako ready sa relationship. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, naghahanap pa siya ng isang lalaki na makakapagpa-excite sa kanya, makakapagpakilig sa kanya. So, ano nga ba yun? Ulit, ano yung magpapa-excite sa kanya? Yun, challenge. Ano yung mata-challenge siya? Naghahanap siya ng lalaki na mas may value kaysa sa'yo. So, paano mo nga ba tataas yung value mo? Panoorin mo yung video na ginawa ko, paano mo tataas yung value mo bilang lalaki. So, ilalagay ko yun sa link sa baba. I-click mo lang, panoorin mo yung video na yun. Kapag sinabi naman ng babae na gusto ko ng lalaki na yung naintindihan ako, ano nga bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, naghanap siya ng lalaki na magdo-dominate sa kanya, na mas maintindihan siya, na mag-lead sa kanya sa relationship. Hindi yung masyado kang concern sa kanya, siya yung nagde-decision sa inyo. Kung magde-date kayo, mag-plan ka na kung ano mga gagawin nyo. So, kapag sinabi naman ng babae na wala kayong something common, ang ibig sabihin nun, hindi mo siya nasa-challenge. Masyado ka na namang nice, masyado ka na namang predictable. So, again, it will go back dun sa sinasabi ko. Mag-focus ka sa career mo, sa pag-aaral mo, sa skills mo, sa hobbies mo, para may share ka sa kanya, di ba? Hindi yung boring ka, wala ka may share, hindi siya na-excite sa'yo. So, mag-explore kayo, mag-travel kayo, maggumawa ka ng something different. Hindi yung paulit-ulit lang lagi kayo nanonood ng sine, lagi kayong kumakain sa Jollibee. Maging iba naman kayo, yayaan mo siya sa ibang lugar naman. So, para magawa mo din yun, again, it will go back, focus on your skills. Maghanap pa ng something nakikita ka para may pang-date ka sa kanya. Kapag sinabi naman niyang kailangan niya mag-focus sa sarili niya, yun na yun, game over na yun. Ibig sabihin, wala ka na talaga. Binigyan ka na niya ng chance, pero wala talaga. Wala kang pagbabago, wala siya nakikita sa iyong future. Hindi siya na-excite sa'yo, hindi siya nasa-challenge sa'yo. Going back to number 1, huwag kang maging desperate, huwag kang magmakaawa. Kahit na masakit sa loob mo, umiyak ka mag-isa, huwag sa harap niya. Kasi mas lalo siyang ma-disappoint sa'yo, mas lalo siyang matuturn off sa'yo. Be physically healthy para makita niya kung ano yung nawala sa kanya. Inang pakita mo, hindi yung luluhod ka na sa kanya sa harap. Kahit anong luhod ang gawin mo, kapag wala siya nakikitang future sa'yo, kapag nakita niyang wala kang value, kahit anong luhod mo sa kanya, kahit anong pagmamakaawa mo sa kanya, kahit anong iyak mo sa kanya, walang epekto yun. Kasi yun na yun, wala na siyang feeling sa'yo, wala siyang future sa'yo, wala siyang nakikita sa'yo. It's okay to grieve. Mag-grieve ka, umiyak ka, pero huwag mo na ka nang uminom. Hindi yun ang solusyon. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, focus ka sa sarili mo, sa physical health mo, mag-workout ka, and magbasa ka, mag-aral ka. So, manood ka ng mga videos na kagaya nito para alam mo kung ano yung dapat mong gawin, tsaka mga hindi mo dapat gawin. Kaya, importante panoorin mo yung video na ginawa ko. Nasa link sa description ang yung mga dapat mong gawin para tumaas yung value mo bilang lalaki. At saka, please subscribe to this channel. So, thank you for watching and I'll see you in my next video.